Kayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagbati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bernabe. Sino ba si San Bernabe? Si San Bernabe ay yung kasama ni San Pablo sa kanyang misyon. At si San Bernabe, yung narinig natin tungkol sa kanya yung unang pagbasa. At sa pagsama ni Bernabe kay San Pablo, marami silang natulungang makalapit kay Kristo. At noong hindi pa lubusang tinatanggap si San Pablo, na dati ay Saulo, naging instrumento si Bernabe para tuluyang matanggap ng Kristiyanong komunidad si San Pablo. At kung babasahin natin yung mabuting balita para ngayong araw, para sa karaniwang panahon at hindi yung binasa ko, maririnig natin doon sinasabi ng ating Panginoon, "Kayo ang asin ng sanlibutan at ilaw ng daigdig." Kahapon, narinig natin yung ating ebanghelyo ay tungkol sa Beatitudes, tungkol sa mapapalad. At ang mapapalad ay ang formula, ang pamamaraan sa buhay Kristiyano. At kung tayo ay talagang nai-apply natin yung tinatawag na Beatitudes, yung pagiging Kristiyano, tayo ay magiging asin at ilaw ng daigdig. At perfect example si Bernabe ng pagiging asin at ilaw sa daigdig. Pag sinabi nating asin at ilaw, ito yung dalawang napaka-essential sa buhay natin. Dahil kung walang ilaw, kahit anong ganda ng isang lugar, kahit anong ayos ng isang lugar, kung walang liwanag, wala ding kwenta. Hindi natin makikita kung tayo'y nasa kadiliman. At syempre, alam naman natin kung ano yung silbi ng asin. Kahit anong ilagay mo sa ingredients, sa mga pagkain, kahit damihan mo ng kung ano-ano, pero kung walang asin,
wala ding kwenta. Ang asin din, mga kapatid, ay ginagamit na pang-preserve. Para hindi agad mabulok ang isang pagkain, 'di ba? Kapag ka nagbuburo, nilalagyan ng asin para hindi mabulok. Minsan din, lalo na noong unang panahon, ginagamit ang asin para sa pagpapagaling. Meaning, maraming bagay na gamit ang asin. At tayo mga Kristiyano ay inihahalin tulad ng ating Panginoon sa asin. Bakit ba sa asin tayo inihahalin tulad ng ating Panginoon? Dahil kung papaanong ang asin ay nakakadagdag ng lasa sa pagkain, kung papaanong ang asin ay nagbinibigyang buhay ang anumang pagkain. Ganon din naman, tayo bilang Kristiyano ay tinatawag na magbigay ng buhay, magbigay ng sigla sa ating kapwa. Kaya kung titingnan natin yung buhay natin, kung nasaan man tayo, nasa bahay o nasa trabaho, tignan natin, pag nandyan ba tayo, nabubuhayan yung mga kasama natin? Pag nandyan ba tayo, nabubuhayan yung nasa paligid natin? O baka naman lalong natatamlayan? O baka naman lalong nawawalan ng buhay? In the same way, mga kapatid, kapag ka ang isang Kristiyano na nabubuhay bilang tunay na Kristiyano, hindi na natin kailangang ipangalandakan na tayo'y Kristiyano. Hindi na natin kailangang iprofess na tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Dahil kung tayo ay tunay na Kristiyano, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay kusang lalabas sa ating buhay. Kusang makikita sa ating buhay. At pag nakita sa ating buhay ang pagiging Kristiyano, kusa tayong magliliwanag. Tayo'y magiging katulad ng sinasabi ng ating Panginoon na magiging ilaw ng daigdig. Asin at ilaw. At ang pagiging asin at ilaw natin ay magiging bunga lamang ng ating tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. At ngayon, binibigyan tayo ng halimbawa ng buhay ni Bernabe. Maraming nagbago noong si Bernabe ay naging Kristiyano. Iniwan niya ang pagiging Hudyo at pumunta siya sa mga Hentil para ipahayag ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero nang dahil sa kanyang pagiging asin at ilaw sa mga Hentil, marami ang naging Kristiyano. Maraming nabago ang buhay. Ganon din naman, ito ang panawagan sa atin mga kapatid. Sa ngayon, sa panahon na marami ng hindi nabubuhay bilang Kristiyano, sa panahon na tila ba namumuhay tayo sa kadiliman ng iba't ibang kasalanan, iba't ibang kasamaan sa ating mundo, tinatawagan tayo para maging asin. Tinatawagan tayo para maging ilaw. Tinatawagan tayo para magbigay ng buhay sa ating kapwa at maging liwanag sa ating kapwa. At mangyayari lamang ito kung tayo ay tunay na nagmamahal at sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen.